Batang Ginoo, sa wakas nakabalik na kayo. Hindi ko alam kung sa mga araw na ito. May nangyari bang malaking kaganapan sa Zhejiang County? Batang Ginoo, sa mga araw na wala kayo sa Zhejiang County, ay may tatlong malaking nangyari. Xiaoru, tingnan mo muna ang mga gastusin nitong mga nakaraang araw. Maupo ka at magkwento. Ako na. Sabihin mo. Salamat, Batang Ginoo. Una, ang gobernador ng Liangjiang ay nagpadala ng 5,000 sundalo para tulungan si Punong Bayan Wang. Nakaistasyon sila sa labas ng bayan dahil may mga sundalo na talagang mapipigilan ang pagkalat ng mga biktima. Pangalawa, malala ang kalamidad sa iba't ibang lugar. May 10,000 biktima ngayon na papunta sa Zhejiang County para tumakas sa kalamidad. Maliit at masikip ang Zhejiang County. Talagang hindi na sila kasya. Ganito, makipag-usap ka sa karatigbayan. Sabihin mong kaya nating magbigay ng pagkain. Sabihin mo sa kanila na ipalit nila ang kanilang lupa. Naiintindihan ko. Pangatlong bagay, ang tatlong malalaking pamilya ay ilang beses nang nanggugulo. Sabi nila ang ibinabayad nyo sa pagpapatayo ng baryo ng Puting Usa sa mga manggagawa ay masyadong mataas. Kaya, pinipigilan nila ang trabaho. Kamusta naman ang proyekto sa baryo ng Puting Usa? Nasa anong antas na ang konstruksyon? Gaano katagal bago matapos? Sabi ng mga karpintero, ang mga bahay para sa mga taga-baryo ay madaling itayo. Inaasahang matatapos sa loob ng 10 araw. Pero ang pagtatayo ng villa sa Puting Usa ay malaki ang trabaho. Kaya, kahit na may libu-libong manggagawa, aabutin pa rin ng 1 buwan. Mabagal pa ba ang 1 buwan? Nga pala, tungkol naman sa mga kahoy, sa bundok ng Puting Usa, ay maraming gintong kahoy. Kaya, iyon ang gagamitin sa pagpapatayo. Ding Wen, sabihan mo ang mga karpintero na ang kahoy para sa villa ay palitan na lang ng ordinaryong kahoy. Huwag nang gamitin ang gintong kahoy. Pero Batang Ginoo, ang gintong kahoy na ito ngayon ay itinuturing ng mababang klase ng kahoy. Isa pa, pumunta ako sa bundok ng Puting Usa para tingnan. Ang likod ng bundok na may mahigit 30,000 mu ay puno ng ganitong kahoy. Kapag hindi pinutol ay kakalat ng husto. Pakinggan mo nga ang sinasabi mo. Batang Ginoo, kaya, sa tingin ko, ang gintong kahoy na ito ay mas mainam na putulin. Tapos sa huli, pwede tayong magtanim ng rosewood. Paano magiging mas mahalaga ang rosewood kaysa sa gintong kahoy? Sa tingin ko, ang villa ay dapat simple, klasiko at hindi agaw pansin. Mas mabuti pa ring gamitin ang ordinaryong kahoy. Naiintindihan ko na, Batang Ginoo. Mamaya, sasabihin ko sa mga karpintero na ordinaryong kahoy ang gamitin. Ayos. Bantayan mo ang takbo ng trabaho. CJ, makakaasa kayo, Batang Ginoo. Natututukan ko ito. Nga pala, Batang Ginoo, ang tungkol sa tatlong malalaking pamilya. Paano natin ayusin ang tatlong pamilyang ito ay makapangyarihan sa lugar na ito? At malawak ang impluensya. May koneksyon pa sa gobyerno. Kaya talagang matapang sila. Pero, hindi natin pwedeng hayaan na lang na apihin nila tayo. Siyempre, hindi. Kung ganoon, ang ibig sabihin ng Batang Ginoo ay siyempre kung sino ang mas malakas ang kamao. Ngayon si Punong Bayan Wang ay kakampi natin. Bakit tayo matatakot sa kanila? Laban kung laban. Ganito, bukas, tawagin mo sina Feng Lei, papuntahin mo silang lahat dito. Sabihin mo sa kanila, nabibigyan sila ng armas ng Batang Ginoo. Papuntahin mo sila sa bundok ng Puting Usa para magbantay. Kung sino man ang manggulo, patayin at walang pananagutan. Masusunod, Batang Ginoo, ayusin ko na. Bukas ipapatikim natin sa kanila ang lakas ng makabagong sandata. Tigil-tumigil kayong lahat. Tigil. Bingi ba kayo? Nagpapatayo ng dambana si Mang Zhao. Sino mang magtrabaho ay naghahanap ng kamatayan. Hayop ka. Ang pagpapatayo ng dambana ng pamilya Zhao at ang aming baryo ng Puting Usa. Anong kinalaman nun? Kuya Lee, sadyang maitim ang budhi ng ibang pamilya. Siguro ay wala silang makuha ni isang trabahador. Kaya sinasadya nilang sirain ang trabaho natin dito. Mga kapatid, si Batang Ginoong Shen ay nagsikap para bigyan tayo
ng maginhawang buhay. Ang mga basurang ito ay binabasag ang ating kabuhayan. Ang mga salot na ito, hindi matututo kapag hindi binugbog. Lumalaban na kayo ha. Ang lakas ng loob niyong kalabanin ang pamilya Zhao. Zhao Leito baryo ng puting usa ito. Hindi ito lugar para magkalat ka. Ang pagtatayo ng baryo ng puting usa ay may pahintulot ng gobyerno. Wala kang karapatang pumigil. Kung walang gumagawa sa dambana nyo, iyon ay dahil sa dami ng kasalanan nyo. Kung naging mabuti lang kayo, sa mga manggagawa, hindi sana sila tatakbo. Dito sa baryo ng puting usa. Kung hindi lang ito pag-aari. Ni Batang Ginoong Shen. Kanina ko pa. Kayo nilibing dito. Kayong mga rebelde. Ang lakas ng loob nyo. Kuya Lee. Tigil. Sinabi ng Batang Ginoo na kung ang tatlong malalaking pamilya ay may hindi pa nagugustuhan, pwede tayong magkita ngayong gabi para magbugbugan. Siya na Shen Hao lang. Huwag niyong isipin na dahil kumukup kayo ng ilang hampas lupa, ay kaya niyo nang hamunin ang tatlong malalaking pamilya. Sa tingin ko ay nagsasawa na siya sa buhay niya. Nasabi ko na ang mensahe. Kung hindi, papatayin kita ngayon. Kung ayaw mo, lumayas ka. CJ, humanda kayo sa akin. Tatawag ako ng mga tao. Tara. Layas. Feng Li, isama mo ang lahat ng malalakas na lalaki. Bumalik agad kayo sa mansyon at magtipon. Gusto akong makita ng Batang Ginoo. Anong gagawin? Sabi ng Batang Ginoo, bibigyan daw kayo ng mga armas. CJ. Halikayo subukan nyo. Batang Ginoong Shen, ang mga baluti at armas na ito ay napakaganda. Ang mga ordinaryong armas ay walang panamarito. Nga Batang Ginoo, napakatibay ng baluting ito. Kumpara sa baluti ng general, ay mas maganda pa ito. Batang Ginoong Shen, ang mga baluti at armas na ito ay pabuya ba para sa amin? Ano pa nga ba? Kayo ay aking mga nasasakupan. Kung hindi ko ito ibibigay sa inyo, kanino ko pa ibibigay? Maraming salamat sa pabuya Batang Ginoo. Halikayo mga kapatid. Subukan nyo. Subukan nyong lahat. Pumili kayo ng hiyang sa inyo. Batang Ginoong Shen, gamit ang mga baluti at armas na ito. Sa labanan ngayong gabi, hindi tayo matatalo. Magaling. Handa kaming magbigay ng karangalan kay Batang Ginoong Shen. Karangalan, karangalan, karangalan. Magaling. Bukod dito, naghanda rin ako para sa inyo ng 2 pambihirang sandata. Batang Ginoo, ano ito? Ang tawag dyan, Super Invincible, Thunderbolt Baton, Stun Baton. Hawakan mo. Anong klaseng baton? Ang tawag dyan ay Super Invincible, Stun Thunder, Thunderbolt Baton. Hindi ba ang sabi nyo kanina ay Thunderbolt Baton? Batang Ginoo, ang sandatang ito ay walang talim at walang talas. Nakakasakit ba ito ng tao? Ang lakas. Batang Ginoo, ano nga ulit ang tawag dito? Ang tawag dyan ay Invincible Super Stun Thunder, Lightning Baton. Ang tawag dyan ay Invincible Super Thunderbolt Lightning Baton. Tama. Iyan nga. Gising na. Anong klaseng baton ito? Napakalakas naman ito. Katiwala ng pamilya Sun. May masamang balita. Nag-iwan ng salita si Ginoong Shen na gusto niya tayong makipagbugbugan ngayong gabi. Ipaliwanag mo. Anong nangyari? Pumunta ako kanina sa baryo ng Puting Usa para manggulo. Hindi ko akalaing darating si Ding Wen. Sinabi niya ngayong gabi ay makipagbugbugan tayo para ayusin ang gulo. Isang dayuhang bata. Ang lakas ng loob hamunin tayo ng away. Talagang naghahanap ng sakit ng katawan. Iniisip ko pa naman kung paano siya didisiplinahin. Kusa pa siyang lumapit. Pwes iparamdam natin sa kanya at ipakita na ang dayuhang dragon ay hindi ubra sa ahas na taal sa lugar. Zhao Dayanchu, pumunta ka agad sa mga karatig na yon
At tawagin ang mga kapatid nating magaling makipaglaban. Papuntahin mo silang lahat dito. Masusunod. Kapatid na Lin, pumunta na tayo. At ipaalam sa katiwala ng pamilya Zhao. Ngayong araw, ipapatikim natin sa batang Ginoo mula sa Shangjing ang lupit ng labanan ng ating angkan. Huwag kayong kabahan. Uminom kayo ng tubig. Batang Ginoo, nandito na sila. Batang Ginoo, nandito na sila. Upo kayo, upo. Inom ng tubig. Batang Ginoong Shen, nabalitaan ko ngayong araw, ay gusto mong hamunin ang tatlong malalaking pamilya ng sabay-sabay na digmaan. Pero nang tingnan ko, bakit parang kayong dalawa lang ang pinuno na walang tauhan? Kapatid na Zhao, bakit ka nagagalit? Si Shen Hao ay galing sa kabisera. Isang maharlika. Malamang ay hindi niya alam ang ugali ng mga hampas lupa. Kapag narinig nilang tototohanin na, malamang ay nanginginig na sila sa takot. Mga Ginoo, kakaiba ito. Mag-ingat kayo sa patibong. Patibong. Sa harap ng tunay na lakas, ang lahat ay laro lang. Shen Hao, nakikita mo ba ang nasa likod ko? Ang mga tauhan ng tatlong malalaking pamilya. Dito sa Zhengyang County, ang tatlong malalaking pamilya lang ang nasusunod. Kung gusto mong itayo ang baryo ng Puting Usa, para ka na ring nagpakamatay. Tatlong pamilya ang nasusunod. Ang patakaran na iyan ngayon ay dapat nang baguhin. Mayabang, mamamatay na nga, matapang pa rin magsalita. Makinig kayo mga tauhan. Patagin ang baryo ng Puting Usa. Patagin ang baryo ng Puting Usa. Patagin ang baryo ng Puting Usa. Tingnan natin kung sinong susubok. Ding Wen, nandito kami ngayon. At ang dami namin. Ang lakas pa rin ng loob mong magyabang. Anong klaseng bagay ito? Ito ba? Ito ay super invincible. Thunderbolt. Stun baton. Ano? Matandang magnanakaw. Matandang magnanakaw. Ilang beses mo nang hinihiya ang amo ko. Ngayon, pupugutan kita ng ulo. Katiwala ng pamilya Zhao. Ang sandatang ito ay mukhang mas maganda pa kaysa sa gamit ng hukbo. Katiwala ng pamilya Zhao. Kanina. Anong gusto mong sabihin? Ikaw. Katiwala ng pamilya Zhao. Kayong mga walang silbi. Ang lakas ng loob niyong kalabanin ang amo ko. Batang Ginoong Shen. Nabulag ako. Parang awa mo na. Patawarin niyo kami. Maawa kayo, Batang Ginoong Shen. Ang nangyari ngayon ay kagagawan lahat ng pamilya Zhao. Pinilit lang nila kami. Patawarin niyo kami, Batang Ginoo. Tama. Pamilya Zhao ang may pakana ng lahat. Nabulag kami ng kasakiman. Patawad po. Ang pagpapatayo ng baryo ng Puting Usa ay makatuwiran at naaayon. Bubuhayin ko kayo ngayon. Pero may ipapasabi ako sa inyo. Mula ngayon, sinumang tumapak ulit sa baryo ng Puting Usa ay papatayin ng walang awa. Opo. Layas na.